Hello, this is G Solutions at ako si Engineer Garcilia. So sa pagkakataong ito, patuloy tayo mag-solve ng circuit problems. Ngayon, gagamitin naman natin yung Maxwell's Mesh analysis. Previously, nag-solve tayo ng ganitong problem but we use only Kirchhoff's voltage law at saka Kirchhoff's current law. So ngayon, mas magiging madali siya kasi yung Maxwell's Mesh currents ay ginagawa niyang minimum o minimal lang yung mga equations mo. Saka masosolve mo na lahat yung kailangan mo makuhang current sa branches ng iyong circuit. Halimbawa, ito yung problem. Yan. So, yung problem na ito ay ginamit na natin. So, the same circuit ang gagamitin natin, and again, the same questions. Kukunin natin yung value ng I sub 1 to I sub 6. Pero yung gagamitin natin dito is the Maxwell's Mesh current analysis. So, meron tayong at least idea kung ano yung Maxwell's Mesh method. No? Yung mga currents na yan, makukuha natin pag nakuha natin yung tatlong Maxwell's Mesh currents dito. So, kunin muna natin yung Maxwell's Mesh current. Ang gagawin natin again ay mag-assume ng loop kung ito ay, ang direction nito is clockwise o kaya counterclockwise. So, sa unang loop, itong A, B, E, D, C, hanggang dyan, pwede tayo mag-assign. I-assume ko na counterclockwise yung direction dyan. Sige, so, ito yung magiging direction ng current, ng Maxwell's Mesh current ko. Ayan. So, yun yung Maxwell's Mesh current ko. So, gagamit ako ng pulang ink para dyan. At sulat ko rin sa pulang ink yung I sub M 1. Ibig sabihin, Maxwell's Mesh current 1 ko. So, another loop, pwedeng gamitin natin itong C, D, G, F, hanggang dyan. I-assume ko naman na counterclockwise naman yung direction niya. So, pwedeng ganyan. So, yun yung direction ng current ko. So, pangalanan ko itong I sub M, Maxwell's Mesh current 2. So, meron pang isang bakanting loop dyan. Itong D, E, H, G, yan, D. So, pwede kong i-assume na yung Maxwell's Mesh ko is clockwise halimbawa. So, ganyan. So, clockwise direction. At pangalanan din natin itong I sub M 3 or Maxwell's Mesh current 3. Yan. So, ngayon, magagamit na tayo ulit ng Kirchhoff's voltage law, pero ang gamit nating direction ay base doon sa Maxwell's Mesh current direction. Sige, sulat natin dito. So, the mesh current. So, yung I sub M1 natin, ito yung yung current na, okay, so yan yung mesh current 1 natin. Okay. So, paano nangyari yan? Para natin. So, mapapansin mo na yung 3IM1, ito yan, 3 ohms. Yung current na dumadaan dyan is yung IM1, syempre, wala nang ibang current. So, yung voltage niya, yung voltage ng 3.1 ohms is, ito yung, base doon sa direction ng IM1 mo, ito yung plus, at saka ito yung minus. So, therefore, dito sa equation natin, yan, sa equation natin dyan. Okay, makikita mo, na positive siya. Yan, positive. Okay? And then, dito naman sa 5 volts, fix na yung polarity dito. Ito yung negative at saka positive. Okay? So, ang ginagawa natin actually is nag-Kirchhoff's voltage law tayo sa loop na yan, pero yung reference natin ay yung Maxwell's Mesh current 1. So, therefore, negative siya kasi negative na ito. Positive yan again. Diba? So, kaya negative 5. No? At yung susunod naman ay ito. Itong 2.3 ohms. So, yung 2.3 ohms ay sa branch na ito, makikita mo na dalawa yung Maxwell's Mesh current dyan. Yung IM1
at saka yung IM2. So take note sa direction. Ang IM1 ay papunta doon sa kanan. At sa lungat naman yung IM2, papunta siya sa kaliwa. Nakita natin? So since na yung reference natin ay yung IM1, yung direction niya is, yun nga, yan ay counterclockwise. Yung ano natin, yung 2.3, ito, 2.3 ohms, ang polarity niya ay magbabase doon sa IM1, sa loop 1, okay? Sa mesh current 1. So therefore, ito yung magiging plus, ito yung magiging minus. Kaya, positive ito, positive 2.3. So since na dalawa yung current, so yung IM1, yun yung magiging positive natin kasi yun yung reference natin. And then, since sa salungat itong IM2, so kaya, negative siya, negative IM2. So, IM1 minus IM2 para dito sa branch na yan. So, kaya ito yung ating sinulat na term. At again, positive 8 volts yan kasi ito yung fix na yung polarity niya, positive, negative. Okay? Kaya positive 8. So, how about dito sa 6.2? Yun. So, yung 6.2 again, yung reference natin ay yung ikot nitong IM1. So, makikita mo na ito yung plus at saka ito yung minus niya. Kaya, positive siya. Yung positive 6.2 at yung IM1 ay positive na rin kasi yan yung basis natin, yung binabasihan natin eh. Pero yung IM3, kasi sa branch na ito, yung dumadaan na kuryente dyan na Maxwell's mesh current is IM1 at saka IM3. Okay, so yung meron pa siyang IM3. So, mapapansin mo na positive din siya kasi parehas yung direction ng sa IM1. Okay, at saka IM3. Kaya ito yung ano natin, minumultiply natin sa 6.2 natin para sa term na yan. And then, comes 9 volts. So, again, fix yung polarity niya, positive, negative, positive. Kaya negative siya kasi yan yung unang na-meet natin na polarity. And then, equals to balik na sa 3.1. So, 0 na siya. 0 equals 0. So, yan yung magiging ano natin, equation 1. So, kung isi-simplify natin siya, so, makikita mo naman ano, na ang lahat ng I sub M1 ay i-group mo. I-group natin. So, asan yan? Ito, I sub M1, 3.1 plus, siyempre ito, ano mo yan, i-distribute mo, di ba? So, 2.3 times IM1. Okay, at saka ito, 6.2, saka IM1. Okay, 6.2 times IM1. So, 3.1 plus 2.3 plus 6.2. Okay? So, yun yung ano natin. So, yung ano na yan, yung equation na yun will result sa ano na ito. Okay? Dito sa equation na ito. Yan. Okay. Ito yung result niya. Yan. Sige. So, that is 11.6 yung IM1 natin. 11.6 I sub M1. Yung IM2 naman, okay, yung IM2 natin, asan yung IM2? Yan, ito. So, 2.3 times IM2 at saka wala nang iba. So, since na negative yung IM2, kaya, okay, yung sinulat natin dito is negative 2.3 IM2. At saka sa IM3 naman ay ito, 6.2 times IM3. So, wala na rin siyang kaparehas pa. Kaya, sinulat natin dito. Plus 6.2 IM3. So, yung mga constants natin, so negative 5 plus 8, ilan yan? So, that is positive 3 and also positive 3 plus negative 9, that is negative 6. No? So, ililipat natin sa kabila ng equal sign, yung negative will become positive, kaya equals 6. Ito yung equation 1 natin. No? So, again, yan yung nakuha natin sa mesh 1. Yan yung mesh 1 natin. Yung mesh 1 natin ay, ang basis niya ay itong current na yan. Ang current IM1. Okay? So, for our IM2, para dito naman,
So, ang tawag naman natin dyan ay mesh 2. So, ito naman yung ano niya, yung magiging equation natin. Okay. So, sa mesh 2 ay ito yung magiging equation natin. Okay? Okay. So, ito yan. Yan. So, mesh 2. Okay. So, paano nangyari yan? Yan yung mesh 2 natin. Yan. Makikita mo na yung dito muna tayo sa 3.1 ohms. Pakita natin para makita ninyo yung ikot niya. No? Yan. 3.1 ohms. Yung sa 3.1 ohms, kita mo na dalawa yung mesh current yan. Yung IM2 tsaka yung IM3. Tingnan mo yung direction niya. So, since na mesh 2 tayo, ang basis ng loop natin, yung pag-ikot natin, ay yung ikot ng IM2. Yan, pag ganyan. So, ano yan? Yan po ay counterclockwise. So, yung reference natin is counterclockwise. Kaya, anumang current na mesh current na parehas yung direction niya is positive. So 3.1 on 3.1 yan. So mesh current na ito ay parehas yung ito yung reference natin kaya positive siya. So how about IM3? So parehas yung ikot pataas, parehas pataas sa branch na ito. So positive din. Okay? So that's why IM3. Oh? So 3.1 plus IM3. Okay, now punta tayo sa dito, fix na yung polarity nito, negative at saka positive. Kaya sa pag ano mo nang sa IM1 pag ganyan, ang una mong ma-encounter ay negative kaya negative 10 siya, negative 10. Okay? So dito naman, again this is negative and this is positive. Okay? So yan 8. So, since na negative yung una nating ma-encounter dyan, negative polarity, kaya dito ay negative 8 siya. Okay? So, dito naman sa 2.3, 2.3 ohms, mapapansin mo na dalawa yung mesh sa branch na yan, sa branch na ito. Ano yan? Yan yung mesh 2, mesh current 2, at saka mesh current 1. So, yung reference natin again, since na mesh 2 yung pinag-uusapan natin, ang reference natin ay yung ikot ng mesh current mo ng IM2. Mesh current IM2. Sige. So, positive yung parehas yung direction niya. So, therefore, sa 2.3 natin, ito yung 2.3, makikita mo na yung current yan sa branch na yan ay IM2. Yan, positive na siya kasi yan yung reference natin. IM2. And then, yung IM1, yan, ay opposing sa IM2. Kaya negative siya. Okay, negative IM1. Okay? Yan. So, then, we hit 4 volts. So, yung 4 volts natin, positive yung polarity yan, negative. So, ang una nating na polarity ay positive kaya yung magiging sign ng 4 volts natin ay positive kaya dito plus 4 siya. Okay? So halos matatapos na yung loop natin at yung pinakahuli ito yung 5.25. So again yung current na ginagamit natin dyan ay mesh current IM2 kaya positive siya. Okay? Tapos wala na equals to 0. So, yan yung mesh current 2 natin. Yung basis niya ay itong loop ng mesh current 2 natin. So, how about yung mesh current 3? So, yung mesh current 3 natin ay ito. So, ito yung equation natin base dito. So, mapapansin mo na parehas lang yung ginawa natin. So, pag sinimplify natin yung equation na yan, ito yung ibibigay sa atin. 6.2 IM sub 1
plus 3.1 im sub 2 plus 13.3 im sub 3 equals 25. So, ito yung magiging equation 3. So, yung equation 2 natin, kaya hindi lang natin na ano dito kanina. So, meron kang 2.3 im1 negative. Tapos sa im2 naman, meron ka nito plus ito plus ito. Okay? So, pag inad mo yan, that is 3.1 plus 2.3 plus 5.25. So, bibigay sa inyo is 10.65. So, plus 10.65 im2, Maxwell's mesh current 2. Then, yung im3 natin ay ito naman, ito 3.1 times this one. Wala nang iba, wala nang ibang im3. Yung term na malilikha niyan is positive 3.1 times im3. Okay? So again, yung mga constants, negative 10 plus negative 8, that is negative 18 plus 4, negative 18 plus 4 is negative 14. Okay? So ilipat mo sa kabila, yung negative 14, bibigay sa iyo ay positive 14. Okay? So ito yung magiging equation 2 natin. Okay? Equation 2. So, meron na tayong tatlong equations. So, tatlong unknown. Makukuha na natin yung mesh currents. Sige. So, kunin natin siya. Okay. So, ito na yung mesh current natin. Gagamitin natin si equation 1, equation 1, equation 2, at saka si equation 3. So, yan yung nakuha natin sa taas. So, meron tayong, again, tatlong equation, tatlong unknown. So, pwede nating masolve yung mesh currents natin. So, pwede tayong magamit ng Cramer's rule para makuha natin yung value ng mesh currents natin. So, by using Cramer's rule, alam naman natin kung saan galing yan, di ba? Ito yung mga numerical coefficients ng equation 1, 2, 3 natin. Yan. Yan yung 11, negative 2, yan. Yan, para dito. And then, ito naman, itong negative 2.3, 10.65, at saka 3.1, para dito naman siya sa, no, ayan. At ito naman, 6.2, 3.1, 13.3, ay ito naman, ay sulat ko dito. So, yun. Actually, minsan yung ginagawa natin ay, itong part na ito, kinokopya natin dito sa, kasi sa pag-multiply natin. Duplicate natin, sulat natin dito sa kabila. Di ba? Alam naman natin na pag multiply natin, ito, multiply natin to, yan, 11.6 times 10.65 times 13.3 plus, so, this is equals, ikunin natin yung delta. Yung delta, actually, itong delta, yun yung tinatawag nating determinants. Sige, sulat natin dito. We are solving for the determinants. Yan yung magiging common divisor para makuha natin yung im1, im2 at saka im3. So yan yung ating delta. Ito, multiply natin to. Tapos, yung multiply na plus, okay, yung multiply din natin to, negative 2.3 times 3.1 times 6.2 plus, multiply natin itong 6.2 times negative 2.3 times 3.1. So, lahat ng yan ay ito yung result niya. So, yan yung multiplication niya, yung mga naka-red line. Yan yung multiplication niya. So, multiply, add, multiply, add, multiply, add. Okay, minus, ito naman na papunta dito, no? Going up, subtraction to. So, you have 6.2 times 10.65 times 6.2. Okay, subtraction siya. And then, ito rin, 3.1 times 3.1 times 11.6, subtraction. Ito rin, 13.3 times negative 2.3 times negative 2.3, subtraction din siya. So, yung result niya ay ito.
So yung green na yan ay ito yung result. Yan yung Cramer's rule. So therefore, makukuha na natin yung value ng delta natin. So by using your calculator, okay, so yung value ng delta mo ay makukuha mo na. And it will give you this value, 963.44. Ito yung magiging value natin. So, magagamit natin yan para sa lahat to get IM1, IM2 at saka IM3. Okay, let us now solve for IM3. Kasi Cramer's rule na yung ginagamit natin, di ba? So, ito yung sa IM1 natin. O, yan yung for IM1 natin. So, saan to galing? Actually, parehas lang ito ng dito. Galing siya dito sa mga numerical coefficient nitong equations natin, no? Kaya lang, since na kinukuha natin yung IM1 dito, okay, dapat yung etong part na to, yung numerical coefficient ng IM1 na yan, ipalitan natin ng constant nito sa labas. Papalit mo siya dyan. Okay? So, yun yung ginawa natin. Kaya meron tayong ganito. So, ito, yan na yung constant niya. Diba? Again, mag-Cramer's rule ulit tayo. Parehas ng gagawin natin dito. Ano na natin, i-shortcut na natin, magkakaroon tayo ng ganitong result. Yan. So, again, ito yung dito, parehas niyan. Ito yung sa red, no? At ito naman yung sa green, yung pababa. So, again, multiply, add, multiply, minus lahat ng sa green. Yan yung Cramer's rule. Pero pwede mo namang isolve yan by not using Cramer's rule. Pwedeng simultaneous solution, pwedeng itong inverse ng matrix, pwede rin. So dito, Cramer's rule yung pinapakita ko sa inyo. So yung delta na ito, meron siyang value. Yan ay 963.44. Kung i-add mo yung numerator na ito, tapos i-divide mo siya dito, so, magkakaroon tayo ng result na yan. So, yung numerator na yan, ito yung addition niya, ay nagbigay sa atin ng negative 339.45. So, ito nakuha na natin, divided by 960.44. So, yung IM1 mo ay ito, negative 0.3523. Kung babalik tayo rito, actually makukuha na natin yung isang current. Diba? Bakit? Kasi, yung ating current I1, ay actually wala namang ibang Maxwell's mesh current na dumadaan pa rito sa branch na yan, kundi Maxwell's mesh current IM1. So, yung direction ng Maxwell's mesh current IM1 ay paganyan, that is counterclockwise, ganun din yung I1 natin. Paganon din yung I1 natin. So, therefore, si I1 is equals to IM1. Kaya makukuha natin ang value ni I1. Kasi nga, again, si I1 is equals to IM1. Si I1 is equals to the negative of 0.3523 ampere. So, 1 down na tayo. Nakuha na natin yung isang current, I1. So, kailangan pa natin yung Maxwell's Mesh 2 at saka Maxwell's Mesh 3. So, para ma-solve natin yung Maxwell's Mesh 2, yung IM2, Cramer's rule ulit tayo. So again, i-set up from Cramer's equation. So I am solving now for I sub M2. So ito ay current 2. So ito ba yung tama na matrix niya? Hindi, kasi kinopya ko lang yan sa IM1. Ano ko is, since na IM2, burahin ko, ibabalik ko yung literal, numerical coefficients na ito. So, kukunin ko lang, 6.2, ayusin ko lang, okay, so yan. So, ito yung papalitan ko dito, part na ito, kasi ito yung numerical coefficient ng IM2. I-delete ko siya, at papalitan ko ng constants. So, yung constants natin again ay ito, 6, 14, at saka 25. So, yan yung dadalhin natin dito. Tapos, i-adjust natin ng konti dito para
may space pa tayo. So mag-Cramer's rule na tayo. Again, alalahanin natin, no, yung Cramer's rule, di ba? Yan, so yung arrow na multiply natin pababa, plus, pababa, okay, plus, minus, yung pataas, arrow. Oops. Yan yung Cramer's rule natin, di ba? So, yun yung gagawin natin dyan. So, therefore, ito, times this one, times this one. So, kung meron kang calculator, so yan ay 11.6 times 14 times 13.3. Okay, at ang ibibigay sa'yo, 2,159.92. So, yan yung para dyan. So, ano yan, yung susunod naman ay 6 times this one, 3.1. Okay, ito yon 6.2. That is 6 times 3.1 times 6.2. Meron tayo ritong 115.32. And then, syempre, ito naman siya. So, yan ay 6.2 times 25 times negative 2.3. So, yung ibibigay sa atin ay minus 356.5. Okay, minus lahat ng pataas. Yung green naman, yung green. So, ito, 6.2 times 14 times 6.2. So, yan ay 6.2 times 14 times 6.2. Na ang binigay sa atin ay 538.16. Plus, ito naman, 25 times 3.1 times ito. Ang binigay sa atin ay 899. At ang susunod naman ay ito, 13.3, 6 at saka negative 2.3. So, ang binigay sa atin dito ay negative 183.54. So, ito na yan. Ito na yung result niyan. Divided by the delta. So, ngayon, kunin natin yung summation na nito. Yan. Yung summation niyan. So, magbibigay sa atin ng 665 sa numerator natin, 0.12. Okay. Divided by, nakuha na natin to, again, 963.44. Okay, equals, bibigay sa atin is 0.6903 ampere. Yan yung Maxwell's mesh current 2 natin. So, nakuha na natin 0.6903. So, mabalikan natin yung ating circuit, no? Yung Maxwell's mesh 2 natin, ito, ay opposite nitong I sub 3. No? Opposite siya ng I sub 3. Yung I3 natin is negative of IM2. So, yan. Sulat natin dito. Yung I3, kuha natin yung current 3, negative of IM2. So, kung ang IM2 natin ay 0.6903, so that will be negative 0.6903 ampere. So, nakuha na natin yung current na 3, I3. So, dalawa na. So, apat na lang. Kunin natin naman yung Maxwell's mesh current 3 para magamit pa natin siya. So, for IM3, the Maxwell's mesh current 3, okay? So, balik lang tayo rito sa equation na yan. Since nakakuha naman natin yung value ni IM1 at saka ni IM2, pwede na natin kunin si IM3. Kahit anong equation yung gamitin natin. For instance, gamitin natin yung equation 1 na ito. So, kopyahin natin. Punta tayo rito. Sige. So, pwede nating ma-solve yung IM3. Substitute lang natin si IM1 at saka si IM2. So, isusulat ko lang. Pwedeng i-copy na lang natin to para mas madali. Okay? So, si IM1, yan. Musog lang natin ng konti. At saka si IM2. Musog lang natin ng konti. So, si IM1, ito yung value ni IM1. Copy lang natin siya. Yan. So, ilagay natin dito.
ang mangyayari ay alisin natin to, si IM1, at ito yung ipapalit natin dyan. Yun. So, negative siya. So, yan yung IM1 natin. Yung IM2 naman, ay ito yung value niya. 0.6903. So, kopyahin lang natin siya. And then, substitute natin. Instead of etong si IM2, delete natin siya. At ito yung ilagay natin dyan. So, multiply. So, makukuha na natin si IM3. So, si IM3, the max source mesh current 3 is, no? So, kung mapapansin mo, multiply natin to minus multiply nito. So, yung value nito ay yun yung nakikita nyo sa dyan na negative 5.67. So, yung negative 5.67 na yan, ito, ay ilipat natin doon sa kabila. So, magiging positive siya. So, positive 5.67. So, si IM3 actually, meron siyang 6.2. Gagamitin natin yan, no, to divide, no. So, kasi siya, multiplication siya dito. So, this is now 6.2. May 6 pa pala rito sa kabila. Plus 6 over 6.2. Least common denominator niya is 6.2. So, 5.67 plus 6 equals 11.67 divided by 6.2. So, yan yung magiging IM3 natin. So, IM3 is 1.88. Nakuhaan natin yung IM3. So, balik tayo rito. So, yung IM3 natin ay nakuha na natin. So, ito yung IM3 natin. Ito again yung IM3. So, mapapansin mo na si I6, yan, si I6, sa branch na ito, IM3 lang yung dumadaan dyan. So, therefore, si I6, ito, parehas yung direction ni IM3. Kaya, si I6 ay equal kay IM3. So, pwede nating sabihin dito, I sub 6 is equals to max source mesh current 3 na equivalent siya sa 1.88 ampere. So, nakuha na natin yung value ni I sub 6. So, tatlo na. 3 down. So, tatlo na lang. Kailangan nating makuha dito. So, nakuha natin si I1, si I3, no? At saka si I6. So, hindi pa natin nakukuha ay si I2, saka si I4, at saka si I5. Yan. Tingnan muna natin si I2. Si I2, ito si I2, ano po? Yan, si I2, again, si I2, si I4, at saka si I5. Ayan. Tingnan natin si I2. Si I2, actually, may dito sa branch na ito, no? May dalawang Maxwell's mesh dyan. Yung IM1 at saka IM2. Since na si I2 is going to the left, yung direction niya, at si IM naman ay going to the right, opposing siya. So, therefore, ang masiset up nating dyan, dito, si I2, yan, sinusulat ko lang si I2 is equals to IM1. Since opposing siya, okay, si IM1 is actually negative. At si IM2 naman ay parehas yung direction kay I2. So, therefore, si IM2 ay positive siya. IM2. So, yan yung magiging natin. Ito siya. Yan. So, i-cut natin at ilagay natin dito. Ayan. So, ito na yung natin para makuha natin si I2. So, meron na tayong value ni IM1, di ba? Si IM1 ay ito. Yan si IM1. Ito. So, negative ni IM1 plus IM2. Si IM2 ay ito. So, yan. So, therefore, si I2, again, ito po ay negative at saka negative kaya positive na yan. So, yan ay 3.523 plus 0.6903. At ang binigay sa atin ay 1.04 ampere. So, yan yung ating I sub 2. Kuha na natin.
So, isa pa na current, balik tayo rito. So, si I2 ay nakuha mo na at ito naman si I4. So, si I4, ilang Maxwell's mesh ang nandyan? Meron tayong IM3 at saka IM2. So, si IM3, okay, ay parehas yung direction kay IM2. So, yan ay IM2. Okay? At parehas din ang direction niya kay IM3. So, plus din siya. Yan. So, ito ang ating equation para sa I4, to get I4. So, isulat natin dito sa baba. Okay? So, ito yon. Yan. I4. So, again, IM2 is 0.6903 equals, at saka si IM3 ay 1.88 plus. So, pag inad natin yung dalawa, inad natin siya 0.6903 plus 1.88, okay, equals, that is 2.57. This is 2.57 ampere. Yun, so nakuha na natin yung value ni I4. Okay, so meron na tayong I1, meron na tayong I2, meron na tayong I4, at ang wala na lang ay I5. So si I5 naman ay makikita natin dito, I5 equals to IM3 plus IM1. Okay, so ito yung ano niya, yung equation ng I sub 3 natin. Ilagay natin dito. Yan. So, yan siya. Okay? So, I3. So, again, si IM3, ito yan. 1.88, 1.88. At si IM1 is this again, negative 3.3523. Okay? So, pag kinuha natin yan sa calculator, bibigay sa atin 1.53 ampere. So, by using Maxwell's mesh, madali nating makuha yung mga currents na hindi masyadong complicated. Minimal lang yung equation. So, maraming salamat sa panonood mo sa video ito. Nawa nakatulong ito sa pag-aaral mo sa circuit analysis. God bless you.